Magandang araw, kabamba! Isa na namang the best na kakaning Pinoy ang aking isi-share sa inyo. Na alam kong paborito nating lahat ng mga Pinoy. Ito ang suman sa latik. Kung isa ka sa may paborito nito, panuorin mo kung paano ko ito ginawa. Kaya samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome po ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ang una kong lulutuin ay ang kanyang latik. Dito sa mainit na kawali, naglagay ako dito ng 1 kalahating cup na purong gata ng nyog. Diretso lang ang ating paghalo para hindi masunog sa pinakailalim. Nung bata ako, ganito ang proseso ng ginagawa ng nanay ko pag gumagawa siya ng lana. Ito yung tinatawag nating coconut oil. Yung namuong brown, tinatawag namin yan dito sa amin na lado. Pag ganito na yung kulay, patayin na natin yung apoy. Isunod ko namang gawin ay yung ating suman mixture. Naglagay lang ako dito ng 2 cup na purong gata ng nyog. 1 at 3/4 cup na brown sugar. Kung mahilig ka naman sa matamis, kahit 2 cup ang ilagay mo. Isinunod kong nilagay yung 2 cup na glutinous rice flour. Kalahating cup na rice flour. Kung wala ka namang rice flour, gawin mo na lang 2 at kalahati ang iyong glutinous rice flour. Pwede rin naman. Tsaka natin ito haluin ng mabuti para matunaw yung ating nilagay na mga ingredients. Naglagay ako dito ng food coloring. Violet yung nilagay ko. Pwede rin naman kayo gumamit dito ng gusto nyong kulay. Maganda rin dito yung kulay na green. Nakakatakam yung itsura niya. Pwede rin kayo dito maglagay ng obi flavor. Kung green yung gusto mo, pwede rin mo lagyan ito ng pandan flavor. After ko naman ito mahalo, ay ibinuhos ko naman dito sa aking mainit na palayok. Lulutuin lang natin ito sa mahinang apoy para hindi mabilis masunog yung sa ilalim niya. At diretso dapat ang paghalo dito para hindi mangitim sa ilalim o kaya masunog. At uulitin ko po, sa mahinang apoy nyo lang ito dapat lutuin. Tuloy-tuloy lang ang paghalo nito hanggang makuha natin yung perfect consistency. Ganito dapat ang tsura. Ang isunod naman natin gawin ay idaan natin yung dahon ng saging sa apoy para maging pliable ito. O kaya hindi madaling mapunit habang binabalot natin yung ating suman. Ito yung niluto nating latik kanina. Pinaghiwalay ko lang yung kanyang oil at saka yung latik. Yung coconut oil pwede nyong gamitin sa panggisa ng mga gulay o kaya karne. Umpisahan na natin yung pagbalot ng ating suman. Naglagay lang ako dito ng 2 at kalahating kutsara. I-form lang natin ito ng pahaba. Sundan lamang itong aking ginawa. After naman natin ito ma-form, naglagay ako dito ng latik sa ibabaw. Depende kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Alam kong mangilan-ngilan lang tayo gumagawa ng ganitong kakanin. Kalimitan tuwing undas lang tayo gumagawa ng mga ganitong klaseng kakanin. Naalala ko pa nga, ganito ang handa namin tuwing Pasko o kaya New Year nung bata ako. Ikaw kabamba, kailan yung last na kumain ka nito? After ko namang ito nabalot, ay tinalian ko lang ito gamit ang straw. Ang panghuli nating gagawin ay steam natin ito ng 20 to 25 minutes. Sa recipe pala na ito ay nakagawa ako dito ng 6 at kalahati na pares. Kung gusto mo naman gumawa ng marami, dublihin mo na lang itong mga sangkap na nilagay ko dito. Pwede mo rin gawin ito na pang negosyo para may extra income ka. Dahil sa panahon ngayon, kailangan din nating kumita lalo na sa ating mga nanay na stay at home. Ikaw na lang ang bahala sa costing nito. Yan, luto na yung ating suman sa latik. Baka hindi ka pa nakapag-follow sa Bamba's Kitchen, pwedeng paki-follow and like naman po ang aking page para lagi kang updated pag may mga bago akong upload. At pwedeng paki-like and share na rin itong video na to para maraming makapanood. Yan, ready na yung ating suman sa latik. Sabay-sabay na tayong magmerienda. Kung natakam ka sa itsura niya, gawa ka na rin kabamba. Kita-kita ulit tayo sa aking next cooking vlog. Salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli!